pinaka-importante pa rin, we remind people that the rapture is coming anytime soon. Okay, ito po ay napakaganda pong uri ng pamumuhay ng isang Kristiyano. Kung siya ay nabubuhay na araw-araw, parang alam niya na yun na yung rapture. It's not about anything, but it's all because more focus tayo kay Jesus. Mas focus tayo na mag-share ng kanyang biyaya. Mas focus tayo na ibahagi sa ibang salita ng Diyos. Okay? Pero in particular, binabahagi natin ang kanyang finished work. Yun po ang importante. It's not about anything. It's not about religion. It's not about yung pwede natin gawin. But it's all about Jesus and it's all about Him alone. Okay? At ang panahon po natin ito ngayon ay talagang nag-iba compared sa, maski kumpara mo lang po ang panahon ito sa 10 years ago. Ibang-iba na po ngayon. Sobrang iba. So, kumbaga parang naglakbay ang panahon ng napakalayong dimension. Parang ganun ang tingin ko. Ibang-iba na po talaga. So, we really need to share the good news. Amen? Kumakatok ako sa mga puso ni Jesus. Kung sino man magbubukas sa akin, ako'y papasok at sabay kaming hahapon. Sabay kaming kakain. Ayan ang sabi ng Panginoon. So, napaka-sweet ng invitation ng Panginoon. Okay? Wala na po tayong ibang hahangarin pa na makasalo sa lamesa natin. Okay? Wala na tayong higit na pwede pang hilingin kung si Jesus nakasama mo sa lamesa. Kumakain kayo ng sabay. Yan po ang pinakamaganda. You are dining with the King. Okay? So, anytime, ira-rapture na po tayo ni Lord. Okay? Kasi po may mga nagsasabi, pag naririnig nila yung second coming, Jesus is coming, ang kanila po agad naiisip yung second coming agad. Hindi nila alam yung rapture, ito po yung secret coming niya for the church. Ito po ay nireveal kay Paul. Exclusively for the church. Okay? Yung second coming kasi talagang talagang makikita siya ng buong mata diyan. Yan po yung makikita siya ng buong mata. Pero yung rapture, para po yan sa simbahan niya, para po yan sa iglesia niya, para po yan sa atin, tayo po ang kanyang church. Itong mga bodies natin, hindi building, hindi organization, hindi institution. Ito po mga katawan po natin. So, abang church age pa, habang church age pa, gamitin natin yung pagkakataon to share the grace of Jesus. Okay? Sa church age, napakaganda. Maliligtas ka sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus sa krus. Sa kanyang tinapos na gawa sa krus. Sa makatuwid, sa kanyang dugo lamang tayo maliligtas ngayon church age. Kaya wala nang hihigit pa na pinakamagandang dimension na maligtas ka kundi ngayon church age. Kaya wag mong pakawalan ang pagkakataon mo na ma-saved this church age. Dahil itong the best na panahon na maligtas. Sapagkat pagpasok ng tribulation, ibang usapan na po yan. Yes, believe in Jesus, pero yung sabihin mong, we will be saved by the blood of Jesus during the tribulation, that's no. That's a big no. Dahil during that time, since sinanggihan mo ang alok ng kaligtasan ngayong church age, during that time, yes, believe in Jesus, pero dugo mo nang ibububo. Your own blood. Okay? So, bakit ko nasabi yan? Kasi ang Antichrist, kung nalaman niya na may mga tumatanggi sa kanya, ipapahanap niya. Kahit saan lumalot ng mundo yung mga taong yan, ng mga tumatanggi at papupugutan niya ng ulo. Pero sabi naman po ng Bible, sa aklat ng Revelation, silang mga pinugutan para sa Panginoon ay may gantimpalang nakaraan. Ibig sabihin, makakasama sila ng mga church age saints, ng mga saints, ng mga tayo po yun, tayo mga raptured saints, makakasama po sila doon. Okay? Sa unang pagkabuhay. First resurrection, ang tawag po doon. Okay? Kasi pag second resurrection, masama po yun. Unbelievers. Okay? So, ito pong panahon po natin ngayon is very exciting, you know. May bagong elected po pang Catholic Church. Okay? Pero wala po tayong kinalaman doon, being born again. Pero, ewan ko, yung iba kasi marami pong mga Kristiyano nag-aaral talaga ng Malachi prophecy. Including me. Kasi buhay pa po mga parents ko, talagang alam na po nila yan. Ewan kung inaral nila, pero narinig po nila by word of mouth. Yung tungkol sa last pope, Saint Malachi, alam po nila yan eh. Oo. So ngayon, wala na po yung parents ko, pero yan pa rin pinag-uusapan, lalo na ngayon. Diba? Pero huwag tayong padadala dyan. Para sa akin yung Malachi prophecy, walang pinagkaiba yan sa prophecy ni Nostradamus. Alam niyo yung Nostradamus na prophecy? Kahit ganito kaganda, kahit ganito karaming natupad na, sa Bible pa rin tayo. Huwag natin gawing
pwedeng ikalito yung mga prophecy ni Malachi at ni Nostradamus sa Biblia. Huwag nating gawing pagkalito yung mga yan. Huwag nating gawing panglito. Ako sana. Kasi pag masyado mong inuungkat yung Malachi prophecy at saka yung Nostradamus prophecy, gumagamit ka naman panglito sa Biblia. Samantalang ang Biblia hindi nakakalito sapagkat yan na po yan, nakalatag na po yan. Perfect po yan. Okay? Hinihintay na nga lang po ng katuparan yan. God bless.